Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 856. Pagbubunot. Sa oras na sumugod sina Xiaoyan at Xiaoli sa bulwagan, medyo marami ng tao ang naruroon. Maging ang Little Fairy Doctor at si Ziyan ay kabilang sa mga taong naroon na. Tahimik na nakaupo si Su Chen sa bulwagan. Napangiti siya nang hindi sinasadya nang makitang pumasok sina Xiaoyan at Xiaoli. Isang babaeng alipin na may matutulis na mata at mabibilis na kamay ay magalang na naglagay ng 2 bakanteng upuan sa pwesto ng pinuno. Si Xiaoyan at Xiaoli ay dahan-daang pumasok sa bulwagan at walang humpay na umupo sa mga upuang iyon. Saka lang silang ngumiti. Tinanong ng isa si Su Chen. First Elder, may balita ba tungkol kay Old Yingshan? Bahagyang tumango si Su Chen at dahan-daang sumagot. Ayon sa impormasyong natanggap kanina, tila nakaalis na si Old Yingshan sa lungsod. Gayunpaman, may kakaiba. Walang ginawa ang matandang ito para itago ang kanyang bakas. Sa halip, lumabas siya sa Eastern Gate kung saan naroon ang pinakamaraming tao. Sa kasalukuyan, malamang na marami ng pangkat sa loob ng Black Emperor City ang nakatanggap ng impormasyong ito. Hindi sinasadyang sumimangot si Xiaoyan nang marinig niya ito. Ano ang pinaplanong gawin ng Old Yingshan na ito? Napaka-high profile niya talaga umaarte sa harap ng ganitong sitwasyon kung saan nakatingin sa kanya ang lahat ng may masamang hangarin. Kahit na siya ay isang piling tao na si Dao Zhang, malamang na magiging mahirap ang pakikitungo sa maraming mga sakam na tao na darating sa paraang parang alon. Huwag mong sabihin sa akin na ito ay isang pain at hindi ang kanyang tunay na pagkatao. Kumunat ang noo ni Xiaoli at nagtanong. Walang kulang sa mga eksperto sa mga taong nagmamasid. Gayunpaman, kung makikita nila ang figure ni Old Yingshan mula sa malayo, sila ay mabigla. Kung ito ay kapalit, imposible para sa Old Yingshan na pumunta at makahanap ng isa pang elite na Dao Zhang, tama ba? Kung ganoon ang kaso, magagawa niyang baliwalain ang lahat at umalis na lang. Sa 2 Dao Zhang, halos walang sino man sa Black Corner region na maglalakas loob na pigilan sila. Umiling si Su Chen at nagpaliwanag. Huwag mong sabihin sa akin na talagang nilayon niyang harapin ang maraming paksayon at eksperto sa Black Corner region na nanunood sa kanya ng may masamang hangarin. Napakunot ng noo si Xiaoyan habang nagtataka ng malakas. Dahil sa talamak, mabangis, brutal na karakter ng matandang ito noon, hindi natin maalis ang pag-iisip na ito. Saglit na nag-alinlangan si Su Chen bago sumagot sa mga random na salita ni Xiaoyan. Hindi sinasadyang iminulat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata nang marinig niya ito. Kung talagang ganito ang kaso, hindi ba siya magpapakita ng medyo mayabang? Dahil sa kanyang paningin, natural na malalaman ni Old Yingshan na hindi lang siya ang elite na Dao Zhang sa auction ground na may interes sa Bodhisattva Body Transformation Saliva. Kung ito ay mga ordinaryong tao lamang, maaari siyang umasa sa kanyang lakas at tingnan sila nang walang anumang takot. Gayunpaman, imposibleng baliwalain niya ang mga ekspertong ito na katulad ng kanyang lakas, di ba? May aktibidad ba ang Demon Flame Valley na iyon? Marahang tinapik ng daliri ni Xiaoyan ang mesa bago siya biglang nagtanong. Alam din nila ang balita tungkol sa pag-alis ni Old Yingshan sa lungsod. Sa kasalukuyan, sinusundan nila siya sa isang maikling distansya sa likuran niya. Sa hitsura nito, hindi sila lumilitaw na nagpaplano ng agarang pag-atake. Sagot ni Su Chen. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Napaisip siya saglit bago dahan-daang tumayo. Sinabi niya sa malalim na boses. Kung ganoon, dapat din tayong lumipat. Walang tulong na gumawa ng random na mga hula sa lugar na ito. Sa halip, dapat tayong sumunod sa likod ng Old Yingshan at tingnan kung ano ang kanyang pinaplanong gawin. Sa nakikita ko, tiyak na hindi niya ibibigay ang isang bagay na kasing halaga ng Bodhisattva Body Transformation Saliva sa ibang tao upang alisin dahil sa kanyang pagiging maingat. Kung tutusin, siya ay lubos na tiwala sa kanyang lakas. Oo, alam ko. Walang tumanggi sa mungkahi ni Xiaoyan. Kaagad, ang mga tao mula sa Xiaogate at Jianan Academy ay nagsimulang mag-empake ng lahat sa ilalim ng utos ni Xiaoli at First Elder Su Chen. Pagkatapos nito, tahimik silang umalis sa compound na ito mula sa likod.
Mabilis silang lumabas sa Black Emperor City at sinundan ang landas na tinahak ni Old Yingshan, sinusubukang maabutan siya. Hindi nagtagal pagkatapos umalis ang grupo ni Xiaoyan sa Black Emperor City, ang balita ng kanilang pag-alis ay mabilis na naihatid sa Black Emperor Sect. Walang pakialam ang ekspresyon ni Mo Tianxing habang nakikinig sa ulat ng especially iya sa loob ng meeting room ng Black Emperor Sect. Ilang sandali pa, tumango siya at winagaywe ang kamay para paalisan ang especially iya. Hindi inaasahan na ang Yan Xiao na ito ay aktwal na nakipagsama sa grupo ng Xiaogate. Ito ay medyo magulo. Hindi ba ang kanilang panig ay magkakaroon ng dalawang elite na Daozang? Pinanood ni Qi Shan ang especially iya na umalis sa likuran ni Mo Tianxing. Kumunat ang noo niya at nagtanong. Kung hindi sila matandang magkakilala ni Yan Xiao, malamang na ang mga tao mula sa Xiaogate ay nagbigay sa kanya ng ruler technique na Dao technique. Ang binili nila sa auction. Makakatulong ito sa kooperasyon ng magkabilang panig. Bahagyang tumango si Mo Tianxing. Medyo pangit ang ekspresyon niya. Noong una, akala niya ay nagkaroon ng sama ng loob sina Xiaoyan at Xiaogate pagkatapos ng mga usapin sa auction. Ito ay hindi inaasahan na sila ay natapos na magkatrabaho. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Sa kasalukuyan, ang kanilang lakas ay mas malaki pagkatapos ng magkapit kamay. Makakalimutan natin ang pagkuha ng Zhang Breaking Pill na iyon. Si Mo Ya sa kanyang tabi ay hindi napigil ang magsalita ng balisang matapos marinig ito. Ang Zhang Breaking Pill ay isang bagay na kahit si Qi Shan ay hindi mapino. Kung hindi niya makuha ang tableta sa mga kamay ni Xiaoyan, hindi niya malalaman kung kailan siya magkakaroon ng pagkakataon na makakuha ng isa pa. Ano ang pinagkakaabalahan mo? Sa kasalukuyan, sila ay nagtatrabaho ng sama-sama. Huwag mong sabihin sa akin na maaari mong lapitan at paghiwalayin sila. 2 Daozang. Kahit ako ay hindi maglalakas loob na kumilos. Ngayon, tahimik kang maghihintay dito. Malinaw nilang pinupuntirya ang matandang Yingshan. Gayunpaman, ang matandang ito ay hindi rin isang ordinaryong tao. Hindi magiging madaling bagay na makuha ang Bodhisattva body mula sa kanya na transformation. Bumaba ang ekspresyon ni Mo Tianxing habang siya ay sumasaway. Kaya lang nilunok ni Mo Ya ang sama ng loob na naramdaman matapos pagsabihan ni Mo Tianxing. Nakaramdam siya ng pait, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. Sect leader, parang may mali kay Old Yingshan. Dahil sa kanyang pagiging maingat, imposible para sa kanya na umalis sa lungsod sa ganoong lantad na paraan. Dapat din niyang malaman na maraming eksperto ang naghihintay sa kanya sa labas ng lungsod. Nakasimangot si Qi Shan habang nag-aalangan siyang magsalita. Ang matandang ito ay maingat din at tuso. Natural na imposible para sa kanya na gawin ang ganoong bagay. Ang mukha ni Mo Tianxing ay nagpakita ng kakaibang ngiti habang siya ay mahinang sumagot. Sina Qi Shan at Mo Ya sa gilid ay hindi sinasadyang nagpalitan ng palihim na tingin sa isa't isa nang makita nila ang kakaibang ngiti sa mukha ni Mo Tianxing. Gayunpaman, habang gusto nilang hintayin si Mo Tianxing na magpatuloy sa pagsasalita, itinikom ng huli ang kanyang bibig. Hindi napigilan ni Qi Shan na maingat na magtanong. Alam ba ng sect leader ang pinaplano ng matandang iyon? Likas na malalaman mo pagdating ng panahon. Ang Bodhisattva body transformation sa live na ito ay hindi isang bagay na handang alisin ng ating Black Emperor sect. Ikinaway ni Mo Tianxing ang kanyang kamay. Nagpakita ang kanyang mga mata ng kakapalan habang siya ay malamig na tumawa. Ngayon, panoorin na lang natin ang mga paksayon na ito na nasangkot sa isang madugong labanan sa Old Yingshan. Kung mas maraming tao ang namamatay, mas mabuti. Nagkatinginan sina Qi Shan at Mo Ya pagkatapos marinig ito. Agad naman silang tumawa at pumayag. Kung ang ating Black Emperor sect ay hindi nagkulang na makakuha ng kahit kaunting impormasyon tungkol sa Bodhisattva Heart mula sa Bodhisattva Body Transformation sa live na ito sa kabila ng pag-aaral nito ng napakatagal na panahon, tiyak na hindi natin ito dadalhin sa auction. Napakunot ang noo ni Mo Tianxing habang ang kanyang mga mata ay dumaan sa isang malayong lugar sa labas ng Black Emperor City. Gayunpaman, hindi alintana kung tayo ay may kakayahang mag-aral at makahanap ng isang bagay, ito ay palaging pinakamahusay kung ang bagay ay nasa ating mga kamay.
Ang ibang mga tao ay maaaring makakalimutan ang tungkol sa pagkuha ng bagay na hindi nakuha ng ating Black Emperor sect. Tumingin ang grupo ni Xiaoyan sa pangunahing kalsada sa loob ng kakahuyan mula sa isang maliit na burol. Isang may kulay abo na matandang lalaki sa isang gilid ng kalsada ang lumitaw na parang hindi niya naramdaman ang kakaibang kapaligiran habang dahan-dahan siyang naglalakad ayon sa gusto niya. Ang mga figure ng tao ay tumatalon at nagmamadali mula sa kanyang likuran habang maraming nagninangas na mainit na tingin ang tumagos sa takip ng kagubatan. Mataman nilang tinitigan ang likuran ng matandang nasa harapan. Bagamat ang kasakiman sa kanilang mga puso ay nag-aalab sa kanilang makatwirang mga pag-iisip, walang sino man ang nangahas na gumawa ng kahit na katiting na kakaibang paggalaw sa harap ng nakakatakot na lakas ng matandang Yingshan. Nagpatuloy lang sila sa pagsunod. Gayunpaman, ang estado ng pagsubaybay na ito ay agad na masisira sa pagtaas ng kasakiman ng isang tao. Ang pang-akit ng Bodhisattva body transformation sa Laiva ay napakahirap para sa lahat na labanan. Ang matandang ito ay talagang hindi gaanong nababalisa. Sa paglalakbay sa ganoong kainit na bilis, hindi ba niya sinusubukan na maging sanhi ng mas maraming tao na maakit? Nakatitig si Xiaoyan sa matandang likod sa kagubatan mula sa burol habang nakakunot ang noo at nagtatanong. Nagsalubong ang kilay nina Xiaoli at Su Chen habang nakatayo sila sa gilid ni Xiaoyan. Ang mga aksyon ng Old Yingshan ay naging sanhi ng kanilang pakiramdam na hindi sigurado. Batay sa sentido komon, ang sinumang nakakuha ng ganoong pambihirang kayamanan ay natural na gagamit ng pinakamabilis na bilis upang lisanin ang mapanganib na lugar na ito. Sa huli, itong matandang lalaki nagpakita ng kakaibang eksenang ito. Talaga bang nilayon niyang umasa sa sarili niyang lakas para makipaglaban sa maraming eksperto mula sa Black Corner region? Ang bilang ng mga aura na lumitaw sa kagubatan na ito ay dumarami. Napakaraming tao sa kanila ang may kasanayan. Kung may manggaguna sa pag-atake, malamang na maaapektuhan nito ang buong sitwasyon, na magsisimula sa magulong sitwasyong ito. Sa oras na iyon, ang Old Yingshan ay magkakaroon ng kaunting problema. Dahan-daang nagsalita si Su Chen. Malabong tumanggaw si Xiaoyan. Ang kanyang tingin ay dumaan sa kagubatan at biglang nagtanong. Nasaan ang mga tao mula sa Demon Flame Valley? Dapat din nilang itinoon ang kanilang mga mata kay Old Yingshan. Gayunpaman, napakaraming makapangyarihang eksperto ang ipinadala mula sa Demon Flame Valley sa pagkakataong ito. Napakahirap na matuklasan sila kung nagtago sila sa kagubatan ng bundok na ito. Bulong ni Su Chen. Inihilig ni Xiaoyan ang kanyang baba. Tumawid ang kanyang tingin sa kalsada sa kagubatan. Sa wakas, tinitigan niyang mabuti ang likod ni Old Yingshan. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng paulit-ulit na pakiramdam na may hindi tama. Ang lahat ay patuloy na nagsasabi na ang matandang ito ay tuso. Gayunpaman, siya ay kasalukuyang gumagalaw sa ganitong paraan. Hindi ito tumugma sa kanyang paglalarawan. Isang kaguluhan ang biglang naganap sa loob ng madla na sumusunod sa likod ni Old Yingshan habang ang pag-iisip na ito ay nag-flash sa puso ni Xiaoyan. Inilibot ni Xiaoyan ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang kaguluhan. Agad na nanigas ang kanyang mga mata nang marahan niyang tinanong. Malapit na ba silang hampasin? Ang kagubatan sa bundok na natatakpan ng isang layer ng kakaibang kapaligiran ay biglang nagyelo. Ang pinagmumula ng solidification na ito ay 10 malabo ang mukha ng mga figure ng tao sa gitna ng malaking grupo ng mga tao na sumusunod sa likuran. Battle Through the Heavens. Kabanata 857. Probe. Ang kagubatan na nababalot ng kakaibang kapaligiran ay biglang tumigas. At ang dahilan kung bakit tumigas ang kapaligiran ay dahil sa 10+ shadow-faced figures na lumitaw sa likod ng lahat. Dahan-dahan silang naglakad palabas at ang mabangis na aura na lumabas sa kanilang katawan ay nagpaunawa sa kanila na ang mga taong ito ay mga ganid na karakter na handang pumunta sa kanilang kamatayan para sa pera. Ang malaking grupo ng mga tao na sumusunod sa likod ni Old Yingshan ay bumagal ng kanilang mga yapak at huminto sa harap ng 10 dagdag na mga figure ng tao na biglang lumitaw. Ang mga titig nila ay agad na naglalaman ng iba't ibang emosyon habang nakatingin sa likod nitong 10+ na tao. Sa ganitong uri ng kakaibang kapaligiran, ang maliit na makatuwirang pag-iisip na nananatili sa mga taong ito,
pagkatapos na masunog ng kasakiman, ay ganap na masusunog kung may magunjok sa kanila. Ang 10 dagdag na anino na mga figurine ng tao na ito ay tila isang maliit na grupo. Gayunpaman, ang lakas ng grupong ito ay hindi mahina. Ang pinuno, isang lalaking may medyo maputlang puting buhok, ay malinaw na isang dalubhasa na si Dawang. Ang natitirang mga tao ay hindi rin ordinaryong tao. Bagamat ang mga mata ng isang tao ay dapat lumiwanag sa isang magulong lugar tulad ng Black Corner Region, ang lahat, kasama ang kanilang buhay, ay maaaring itapon sa isang tabi sa harap ng tukso ng ganap na tubo. Ito ang pinagmulan na naging sanhi ng pagiging magulo ng Black Corner Region. Kaya naman, sa kabila ng alam ng maraming tao na ang matandang sinusundan nila ay isang tunay na piling tao na Dao Zhang, ang kasakiman sa kanilang mga puso ay nagtulak pa rin sa kanila na sundan siya. Ang ilan sa mga mas matapang na tao ay nabigo na upang matiis ang pag-ihaw ng kasakiman sa kanilang mga puso. Nanguna silang kumilos. Ang mahigit 10 lalaking ito na may mabangis na aura sa kanilang paligid ay mga taong kabilang sa grupong ito. Bilang mga bagong dating na lumaban lamang sa Black Corner Region sa loob ng ilang taon, wala silang malalim na kaalaman sa mga usapin tungkol sa Old Yingshan. Isang taong kabilang sa makalumang henerasyon. Ang tanging alam lang nila sa kasalukuyan ay kung magagawa nilang agawin ang Bodhisattva Body Transformation Saliva mula sa kamay ni Old Yingshan, magkakaroon sila ng pagkakataon na maging pinakamataas na eksperto sa mundo. Sa oras na iyon, kalimutan ang tungkol sa isang Black Corner Region lamang, malamang na ang buong kontinente ng Daochi ay manginig dahil sa kanila. Bagamat ang 10 dagdag na mga taong ito ay pambihirang sakam, malinaw na mayroon silang ilang kakayahan. Nang inig ang mga katawan ng grupo nang umalis sila sa malaking pulutong ng mga tao. Kakaibang nagsanib sila sa mga anino sa loob ng kagubatan, tahimik na bumubuo ng isang porma sayon habang pinalilibutan nila ang Old Yingshan. Ang napakaraming paksayon sa loob ng kagubatan ng bundok ay agad na huminto. Napuno ng awa ang kanilang mga titig habang nakatingin sa mga anino ng kagubatan. Isang grupo ng maliliit na clown na tumatalon sa tabla. Talagang hindi nila alam kung paano isulat ang salitang kamatayan. Ang isang kayamanan ay maaaring maging mabuti ngunit iyon ay kung ang isang tao ay may buhay upang agawin ito. Ang mahigit 10 mga figurine ng tao ay mabilis na hiniram ang madilim na kapaligiran at lumitaw sa paligid ng Old Yingshan sa harap ng maraming mga tingin sa ilalim ng sikat ng araw at sa mga anino. Ang isang senadoriyas ng kamay ay tahimik na pinalawak at ang 10 dagdag na mga figurine ng tao ay biglang sumugod. Hindi nila inihayag ang kahit katiting na ingay, ngunit ang matatalim na sandata sa kanilang mga kamay ay may malamig na kislap. Nagdala sila ng nasensinang layunin ng pagpatay na naging kumikinang na mga blades na bumaril patungo sa bawat nakamamatay na lugar ng Old Yingshan. Shi. Ang blade glow ay nahulog mula sa langit at agad na dumaan sa katawan ni Old Yingshan sa kakaiba at ilusyonaryong paraan. Pagkatapos nito, ang 10 dagdag na figurine ng tao ay tahimik na dumapo sa lupa na may mga naninigas na katawan. Tumigil sandali ang matandang Yingshan dahil dito. Kaagad, itinaas niya ang kanyang mga paa at dahan-dahang naglakad patungo sa kagubatan ng bundok nang hindi man lang lumingon. Kakaibang bumagsak ang 10+ human figures nang humakbang pasulong ang kanyang mga paa. Ang buhay ay mabilis na nawala sa kanilang mga mata. Ang 10 dagdag na tao na medyo malakas ay namatay sa isang hindi malinaw na paraan sa loob ng isang kisap mata. Ang malaking grupo ng mga tao sa likod ay nagbubuga ng tunog ng kanilang pagsinghap ng malamig na hininga. Ngayong mayroon na silang malinaw na pag-unawa sa nakakatakot na lakas ng Old Yingshan na ito, isang hindi pangkaraniwang pagpindot at nakapanlulumong paraan ang sumaklaw sa buong kagubatan ng bundok na ito. Shi. Biglang umalangaw-ngaw sa loob ng kagubatan ang mga tunog ng bitik ng sanga at sinira ang matigas na kapaligiran. Kaagad, ang hindi mabilang na mga tingin ay muling bumaril sa matandang likod na dahan-daang naglalakad pasulong. Ang isang nakatutuwang kasakiman ay dahan-daang lumitaw sa kaibuturan ng kanilang mga mata. Shi. Ang mga alon ng malakas na hangin ay biglang sumabog mula sa kagubatan ng bundok habang ang kasakiman ay lumakas. Makakakita ang isang tao ng hindi mabilang na bilang ng mga arrow na naglalaman ng nakakagulat na puwersa na pinaputok sa lahat ng direksyon mula sa mga anino na sulok.
Ang mga siksik na palaso ay bumubulusok na parang mga patak ng ulan. Gayunpaman, noong mahigit 10 talampakan pa sila mula sa Old Yingshan, tumahimik ang lahat ng mga palaso. Nadala sila ng kakaibang puwersa habang dahan-dahan silang lumingon. Lahat sila ay binaril pabalik sa parehong paraan sa gitna ng tunog ng shushu na nagmula sa lahat ng direksyon. Sa isang iglap, ang kahabag-habag na iyak ay umalangaw sa loob ng kagubatan ng bundok na ito. Patayin siya. Makukuha ko ang Bodhisattva Body Transformation Saliva kapag napatay ko siya. Sa Bodhisattva Body Transformation Saliva, mahahanap ko ang Bodhisattva Heart. Sa oras na iyon, ako ay magiging piling Dao Sheng. Ang Black Corner region na ito ay magiging akin. Ang kahabag-habag na matalas na alulong ay hindi naging dahilan upang ang karamihan ng tao, na ang makatuwirang pag-iisip ay nadaig ng kasakiman, upang umatras kahit kaunti. Sa halip, ang sariwang matingkad na pulang dugo ang pumukaw sa bangis sa puso ng maraming tao. Maraming dagandong ng galit ang agad na umalangaw. Ang kagubatan sa bundok ay naging ganap na kaguluhan. Hindi mabilang na bilang ng mga tao ang humawak sa kanilang mga sandata habang mabilis silang umaakyat patungo sa Old Yingshan. Ang kanilang matingkad na pulang mata ay parang isang mabangis na hayop na nawalan ng katwiran. Ang Old Yingshan ay hindi nagpakita ng kahit katiting na panik sa harap ng pag-ataking ito ng isang mandurumog. Isang nakakagulat na Dao Chi Pillar ang bumaril habang itinaas niya ang kanyang kamay. Ang sinumang matamaan ng Dao Chi Pillar na ito ay agad na magluluwa ng dugo at mawawalan ng buhay maliban kung ang isa ay eksperto sa klase ng Dao Huang. Ang isang elite na Dao Zhang ay talagang ganito kalakas. Walang pakialam ang tingin ni Xiaoyan habang nakatingin sa magulong sitwasyon na sumabog sa kagubatan ng bundok sa ibaba mula sa tuktok ng isang burol. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay hindi talaga kawili-wili dahil isa itong one-sided massacre. Ang ilan sa mga paksayon na may kaunting lakas ay hindi umatake sa sandaling ito. Ang mga kumilos ay kadalasang ilang nag-aalalang gumagala. Ang mga ganitong uri ng tao ay walang pinagkaiba sa mga langgam sa mga kamay ni Old Yingshan. Ang kakaiba lang ay kung ito ay isang langgam o isang grupo ng mga langgam. Hindi naalis ang tingin ni Xiaoyan dahil sa duguan na tumagos sa hangin. Mula sa simula hanggang sa huli, ang kanyang tingin ay mahigpit na nakalock sa katawan ni Old Yingshan. Bagamat hindi niya alam ang dahilan, bahagyang naramdaman ng kanyang puso na may isang bagay na hindi tama. Talagang maganda ang ugali ng Old Yingshan na ito. Hindi ba siya pagod sa pagpatay na ito? Pinag-aralan ni Xiaoli ang kagubatan na kinulayan ng pula ng sariwang dugo bago siya kusang sumimangot at nagtanong. Napakunot din ang kilay ni Xiaoyan nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoli. Ang matandang Yingshan ngayon ay talagang kakaiba ang kinikilos. Gayunpaman, malinaw na ang kanyang aura ay katulad ng nakita niya sa auction noon. Sa madaling salita, ang matandang Yingshan sa ibaba ay hindi isang kapalit na partikular niyang hinanap. May isang bagay na hindi tama. Kung maingat na nararamdaman ng isang tao ang kanyang aura, tila kulang ito sa kadalisayan ng isang piling Dao Zhang. Nag-alinlangan sandali ang Little Fairy Doctor bago siya biglang nagbigay ng kanyang pampasok. Nagulat noong una si Xiaoyan nang marinig niya ito bago agad nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang lakas ng espiritual na pagdama sa loob ng kanyang katawan ay kumakalat na parang tubig baha mula sa pagitan ng kanyang mga kilay nang hindi nagpipigil. Sa loob ng maikling iglap, ito ay ganap na nabalot sa buong kagubatan ng bundok. Lahat ng nasa harap ng mga mata ni Xiaoyan ay nagbago matapos mabalot ng kanyang spiritual perception. Ang anyo ng lahat pagkatapos ng malaking pagbabago ay hindi nahugis ng katawan ng tao. Sa halip, ang bawat katawan ng tao ay napuno ng iba't ibang kulay na enerhiya. Ang ilan sa mga enerhiyang ito ay kasing init ng apoy o kasing lamig ng yelo. Ito ang paraan kung saan ang Dao Chi sa mga katawan ng mga taong ito ay nagpakita mismo. Sa tulong ng pag-scan ng kanyang spiritual perception, natuklasan din ni Xiaoyan ang ilang bakas ng mga eksperto na nakatago sa kanyang paligid. Nagkataon, ang grupo mula sa Demon Flame Valley ay natuklasan din niya. Gayunpaman, bago siya makapag-imbestiga ng mabuti, isang malamig na singhot ang biglang tumunog mula sa loob ng grupo ng Demon Flame Valley.
Isang malamig, malakas na espiritual na ripple ang biglang kumalat at marahas na bumangga sa spiritual perception ni Xiaoyan. Bang! Ang isang hindi nakikitang espiritual na alon ay kumalat mula sa banggaan, na nagdadala ng isang alon ng hindi nakikitang hangin habang ginagawa ito. Si Xiaoyan ay biglang nagpakawala ng isang mabagsik na daing sa tuktok ng burol. Agad namang nanlamig ang kanyang mga mata habang nakatingin sa isang tagong lugar sa di kalayuan. Ang lugar na iyon ay kung saan nagtatago ang mga tao mula sa Demon Flame Valley. Ang malamig na singgal pati na rin ang malamig na espiritual na alon ay dapat na nagmula sa mahiwagang taong iyon na may kulay abo na damit. Ano ito? Ang Little Fairy Doctor at ang iba pang nasa tabi niya ay nagmamadaling nagtanong nang marinig nila ang pag-ungol ni Xiaoyan. Ayos lang ako. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Muling nabaling ang kanyang tingin sa kagubatan ng bundok sa ibaba. Sa sandaling ito, ang kanyang espiritual na pagdama ay natipon sa Old Yingshan. Ang spiritual perception ni Xiaoyan ay mahigpit na nakalok sa Old Yingshan. Marahil ito ay dahil ang kanyang espiritual na pagdama ay nahiwalay sa pamamagitan ng enerhiya mula sa kulay abong robe, ngunit naramdaman lamang niya ang isang madilim na pag-iral ng ang kanyang espiritual na pagdama ay nag-scan sa lugar. Maging si Xiaoyan ay hindi maramdaman kung ano ang nakatago sa madilim na pag-iral na iyon. Ang sitwasyong ito ay naging sanhi ng pagsimangot ni Xiaoyan. Agad siyang nagdikit ng ngipin at biglang tumaas ang intensity ng spiritual perception niya. Kasunod ng matinding pag-alon ng espiritual na lakas sa loob ng katawan ni Xiaoyan, nagsimulang magpadala ng matinding sakit mula sa kanyang ulo. Gayunpaman, hindi huminto si Xiaoyan dahil dito. Ang kanyang spiritual perception ay parang isang awl na wildly drilled sa layer ng enerhiya na nakabalot sa katawan ni Old Yingshan. Ang pagkilos ng pagbabarena na ito ay nagpatuloy ng humigit kumulang 2 minuto. Nang hindi makayanan ni Xiaoyan ang matinding sakit sa kanyang ulo at malapit ng sumuko, nakarinig siya ng bahagyang tunog ng Anchi-chi. Ang espiritual na lakas na nakaharang ay biglang sumugod at agad na nabasag ang layer ng invisible energy na bumabalot sa katawan ni Old Yingshan. Ang spiritual perception ni Xiaoyan ay mabilis na tumawid sa Old Yingshan pagkatapos na masira ang invisible energy na iyon. Biglang naging malungkot ang ekspresyon niya. Ang matandang ito ay talagang tuso. Battle Through the Heavens. Kabanata 858. Espiritual na Avatar. Sa ilalim ng pagsisiyasat ng spiritual perception ni Xiaoyan, nakita niya na sa ilalim ng kulay abong balabal, wala ang nagngangalit na Daoqi na nabuo tulad ng iba. Sa halip, natatakpan ito ng isang illusory na aura. Ang ganitong uri ng aura ay hindi banyaga kay Xiaoyan dahil ito ay espiritual na lakas. Sa madaling salita, ang Old Yingshan sa kagubatan ng bundok sa ibaba ay hindi ang kanyang aktwal na katawan. Sa halip, ito ay isang avatar na pinagsama-sama mula sa kanyang kaluluwa. Hindi nakakagulat na ang matandang ito ay umalis sa lungsod sa napakataas na paraan. Ito ay talagang isang peking espiritual na katawan. Ngayon, ang aktwal na Old Yingshan ay maaaring matagal nang kinuha ang Bodhisattva Body Transformation Saliva at umalis sa Black Emperor City. Ang kaisipang ito ay dumaloy sa puso ni Xiaoyan sa paraang parang kidlat. Ang kanyang ekspresyon ay unti-unting naging madilim at seryoso. Lahat ng tao dito ay tila pinaglaruan ng matandang ito. Bagamat hindi alam ni Xiaoyan kung paanong aktwal na nagamit ni Old Yingshan ang kanyang espiritu upang bumuo ng napakalakas na pekeng katawan, ang peke ay sa huli ay peke. Sa ilalim ng pagsisiyasat ng spiritual perception ni Xiaoyan, ang huli ay ganap na nalantad sa mga mata ni Xiaoyan. Gayunpaman, medyo huli na ngayon. Sa bilis ng matandang iyon, ang maikling sandaling ito ay nagbigay sa kanya ng sapat na oras upang tumakas sa isang liblib na kagubatan sa bundok sa Black Corner Region. Dahil sa lakas ng Old Yingshan, kung itatago niya ang kanyang aura, malamang na kahit isang elite na Daozun ay hindi siya mahahanap sa malawak na kabundukan. Ano ito? Ano ang natuklasan mo? Ang malungkot na ekspresyon ni Xiaoyan ay mabilis na naramdaman ni Su Chen, ang Little Fairy Doctor, at ng iba pang nasa tabi niya. Lahat sila ay agad na nagtanong sa isang mahinang nagulat na bulong. Ang Old Yingshan sa ibaba ay peke. Ang Bodhisattva Body Transformation Saliva ay wala rin sa kanya.
Dahan-daang bumantong hininga si Xiaoyan at nagpaliwanag na may malungkot na ekspresyon. Ang mga salitang ito ni Xiaoyan ay walang alinlangan na parang kulog na yumanig sa lahat hanggang sa sila ay natigilan. Ilang sandali pa bago nanguna si Su Chen sa pagbawi. Kumunat ang noo niya at sinabing, "Isang peke. Bakit magkatulad ang aura niya? Ito dapat ay isang bagay na nilikha ng espiritu ng Old Yingshan. Minaliit natin ang kanyang mga taktika. Ang hindi pangkaraniwang espiritual na avatar na ito ay isang bagay na una ko lang nakita. Maliban sa aking guro, natatakot ako na siya ang pinakamahusay na taong nakilala ko na maaaring manipulahin ang kanyang espiritual na lakas hanggang sa ganoong lawak." Dahan-daang sumagot si Xiaoyan. Ang kanyang mga mata ay malamig na tumitig kay Old Yingshan, na hindi mukhang natarante sa kabila ng napapaligiran at inaatake ng napakaraming tao sa ibaba. Gamit ang isang espiritu upang lumikha ng isang avatar. Ang ganitong uri ng kakaibang paraan ng paggamit ng spiritual strength ay isang bagay na hindi pa nakita ni Xiaoyan. Hindi pa niya nakitang ipinakita ito ni Yao Lao. Sa kabila nito, natural na alam niya na tiyak na nalampasan ni Yao Lao si Old Yingshan pagdating sa paggamit ng spiritual strength. Pagkatapos ng lahat, ang kilalang pangalan ng Yao Zunzi ay hindi nagmula sa kung saan. Dao Zun. Iyon ay isang antas na mas malayo at mas nakakatakot kaysa sa isang Daozang. Sa antas na iyon, isa na ang nangungunang tao sa kontinente. Ang kanilang mga pamamaraan ay malayo sa kung ano ang maihahambing ng isang piling tao na Daozang. Espiritual na avatar. Si Su Chen at ang Little Fairy Doctor ay natigilan nang marinig nila ang mga salita ni Xiaoyan. Bagamat sila rin ay mga piling Daozang, inamin nilang dalawa na hindi nila maaaring pagsamasamahin ang kanilang espiritu sa isang avatar at hayaan itong magkaroon ng napakaraming tunay na lakas. Hindi inaasahan na talagang naabot ni Old Yingshan ang ganoong antas. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Dahil peke ito, malamang na matagal nang umalis ang totoong Old Yingshan. Napakunot ng noo si Xiaoli at mahinang nagmura. Ang matandang ito ay talagang tuso. Talagang mayroon siyang ganoong taktika. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa, bigla siyang pumikit. Ang kanyang espiritual na pangunawa ay muling lumundag. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi ito nagmamadali patungo sa Old Yingshan. Sa halip, nagtagal ito sa kalangitan at paulit-ulit na iniskan parot-par ito. Bagamat ang paggamit ng spiritual strength upang pagsamasamahin ang isang avatar ay maaaring magbigay daan sa avatar na magkaroon ng aura ng orihinal na katawan at ang ilan sa lakas nito, magkakaroon pa rin ng kaunting koneksyon kahit gaano kalayo ang pagitan ng avatar at ng aktwal na katawan. Kahit na ang koneksyon na ito ay napakahina at manipis, ito ay umiiral pa rin. Kung nakahanap siya ng thread ng hindi nakikitang koneksyon na ito, maaaring malaman niya kung nasaan ang aktwal na katawan ni Old Yingshan. Ang mga makapangyarihang espiritual na lakas ay tumawid sa isa't isa sa kalangitan, na bumubuo ng isang di nakikitang espiritual na lambat na maingat na tumangay papunta at pabalik. Karaniwan, ang mga dalubhasa na nagdadalubhasa sa pagsasanay kay Dao Qi ay hindi gaanong binibigyang halaga ang espiritual na lakas. Kaya, sa kabuuan, ang mga taong nagtataglay ng malakas na espiritual na lakas sa kontinente ng Dao Qi ay mga alchemist. Ito ay dahil ang spiritual perception ay isang bagay na kinakailangan upang muling ayusin ang mga table tasks. Ang talas ng espiritual na pagdama ng isang tao ay tinutukoy ng lakas ng espiritual na lakas ng isang tao. Bilang isang natatanging tao sa mga taong ito, ang espiritual na lakas ni Xiaoyan ay isang bagay na kahit si Yao Lao ay hindi mapigil ang purihin. Kaya naman, hindi imposibleng umasa sa lakas ng kanyang espiritual na lakas para hanapin ang espiritual na koneksyon ni Old Yingshan. Natigil si Su Chen at ang iba pa sa kanilang pag-uusap nang makita nilang nakapikit si Xiaoyan. Malabo nilang nararamdaman ang hindi nakikitang lakas na ibinubuga mula sa katawan ni Xiaoyan. Tahimik itong kumalat sa kalangitan tulad ng mga alon ng tubig. Nagpatuloy ang madugong gulo sa kagubatan sa bundok. Marahil ito ay dahil sa mga hiyawan ng kamatayan na umalangaw-ngaw sa lugar, ngunit ang ilang mga paksayon, na orihinal na nanatiling tahimik, ay hindi na napigilan ang kanilang pananabik. Sa panahong ito, marami pang ang mga eksperto ang nagsanib kamay upang lapitan ang katawan ni matandang Yingshan.
Gayunpaman, nasugatan pa rin sila ng malubha ng huli at napilitang umatras matapos dumura ng dugo. Si Xiaoyan, na nakapikit ng mariin, ay biglang bumukas habang si Old Yingshan at ang ilang eksperto ay nagbanggaan. Agad na lumingon ang kanyang mga mata sa direksyong silangan. Isang malabong espiritual na pagbabago ang ipinadala mula sa lugar na iyon kanina. Nahanap mo na ba? Pagkatapos tumingin sa direksyon na tinatitigan ni Xiaoyan, nanikip ang puso ni Su Chen habang nagmamadaling nagtanong. May naramdaman ako. Nasa malapit pa rin ang lalaking iyon. Lumapit ang saya sa mukha ni Xiaoyan. Agad na nilaybot ng kanyang mga mata ang espiritual na avatar ni Old Yingshan sa kagubatan. Desidido niyang sinabi, Little Fairy Doctor at si Ziyan, sumunod ka sa akin. First Elder, dapat kayong lahat ay bantayan ang lugar na ito. Mag-iiwan ako ng ilang palatandaan sa daan. Kung personal ninyong makitang nawawala ang espiritual na avatar na ito, dapat kayong magmadali. Kayong tatlo lang. Sumimangot si Su Chen at nagtanong pagkatapos marinig ang kanyang mga utos. Sa ngayon, walang nakakaalam kung anong uri ng ugnayan ng espiritual na avatar na ito at ng Old Yingshan sa isa't isa. Kaya naman, mas mainam na maging mas maingat tayo. Sapat na kung ako lang at ang Little Fairy Doctor sa panig na iyon. Napangiti si Xiaoyan. Sumenyas siya sa Little Fairy Doctor at Ziyan gamit ang kanyang kamay at hindi na siya nanatili pa. Ang jade green na mga pakpak ng apoy ay mabilis na lumawak mula sa kanyang likuran. Gumalaw ang kanyang katawan at sumugod sa langit. Nagtungo siya sa silangan kung saan nagmula ang espiritual na pagbabago. Ang Little Fairy Doctor at si Ziyan ay sumunod sa likuran. Nakahinga ng maluwag ang grupo ni Su Chen nang tumingin ang kanilang mga tingin sa likuran ng grupo ni Xiaoyan. Mula sa ugali ni Xiaoyan, mukhang may nakita siyang mga pahiwatig. Hanggat hindi tumakas si Old Yingshan, mayroon pa ring malaking pagkakataon na makuha ang Bodhisattva Body Transformation Saliva. Ngayon, makikita natin kung anong uri ng mga taktika ang nilalaro ng matandang ito. Bahagyang ngumiti si Su Chen. Ang kanyang tingin ay dahan-daang bumaling sa espiritual na katawan ni Old Yingshan, na napapalibutan, bago bumulong. Habang ang lugar kung saan matatagpuan ang grupo ni Su Chen ay sumabog sa isang madugong malaking labanan, isang nakahiwalay na call na matatagpuan sa silangang bahagi ng Black Emperor City ay napuno ng katahimikan. Nakaupo ang isang matandang kulay abo na nakakross ang mga paa sa loob ng call. Ang kanyang mga mata ay mahigpit na nakapikit habang ang isang malakas na espiritual na lakas ay bumabalot sa kanyang katawan. Kumislap-kurap ang kanyang mga daliring parang punong kahoy na parang bulaklak sa kanyang harapan. Kasunod ng bawat pagbabago ng kanyang 10 daliri, ang makapangyarihang spiritual strength na kumalat sa kanyang katawan ay maglalabas ng mga alon ng pagbabago. Nagpatuloy ang pagbabago ng humigit kumulang 10 minuto bago dahan-daang iminulat ng matanda ang kulay abo ang kanyang mga mata. Isang malamig na ngiti ang bumungad sa kanyang mukha. Pero biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang akmang tatayo na siya. Ang kanyang tingin ay dumako sa isang lugar sa labas ng call sa parang kidlat habang siya ay malamig na sumigaw. Sino ito? Ha ha ha. Ang Old Yingshan ay talagang tumutupad sa kanyang reputasyon. Talagang nakakagawa ka ng isang espiritual na avatar. Ito ay talagang nakakagulat sa aking dating. Nang tumunog ang boses ng matanda na may uban, makikita ng isa ang mahigit 10 figure na dahan-daang lumalabas sa labas ng call. Ang isa sa kanila ay nakakagulat na pinuno ng sekta ng Black Emperor Sect, si Mo Tianxing. Sina Che Shan at Mo Ya ay nakasunod din sa likuran niya. Mo Tianxing. Agad na nanliit ng kaunti ang mata ng matandang Yingshan habang nakatingin sa mga figure ng tao na lumitaw. Madilim at malamig ang kanyang boses habang nagtatanong. Ano ang pinaplanong gawin ng sect leader mo? Huwag mong sabihin sa akin na gusto mong sirain ang reputasyon ng Black Emperor Sect. Ha ha ha. Old Demon Ying, makakalimutan mo ang takot sa akin. Ano ang magagawa ng reputasyon ng isang tao sa Black Corner Region? Hindi ito binibili ng mga tao mula sa Black Corner Region. Ngumiti at tumawa si Mo Tianxing. Paano mo ako nahanap? Bahagyang lumubog ang ekspresyon ng Old Yingshan. Parang may bigla siyang naisip at nanlamig ang mga mata niya.
May ginawa ka ba sa Bodhisattva Body Transformation Saliva? Ito ay ngunit lamang ng isang maliit na Dao Chi imprint. Bahagyang tumawa si Mo Tianxing. Old Demon Ying, huwag ka nang mag-antala pa. Pagkatapos gamitin ang iyong espiritual na avatar, ang iyong aktwal na lakas ay mababawasan ng husto. Sa kasalukuyan mong kalagayan, hindi ka makakapantay sa ninuno na ito. Kaya, ibigay mo sa akin ang Bodhisattva Body Transformation Saliva. Papabayaan mong umalis ang matandang ito kung ibibigay ko ito sa iyo. Sagot ng Old Ying Shan na may malamig na ngiti. Ngumiti si Mo Tianxing at umiling. Sinabi niya, imposible. Gayunpaman, maaari kitang imbitahan na maging isang pangmatagalang panauhin sa aking Black Emperor sect. Bahagyang kumaibat ang sulok ng bibig ni Old Ying Shan nang marinig niya ito. Agad na lumitaw ang kabangisan sa kanyang mga mata habang siya ay malakas na tumawa. Mo Tianxing, kahit na ang kalagayan ng matandang ito ay wala pa sa pinakamataas, iniisip mo talaga kung gusto mong agawin ang Bodhisattva Body Transformation Saliva sa aking mga kamay. Isang maringal na aura ang biglang lumabas sa katawan ni Old Ying Shan matapos ang kanyang mga salita ay tumunog. Sa ilalim ng presyon ng maringal na aura na ito, ang mga miyembro ng Black Emperor sect na naruroon, maliban kay Mo Tianxing, ay mabilis na umatras ng ilang hakbang. Noon lang nila napatatag ang kanilang mga katawan. Kung ganoon, susubukan ko. Isang matinding lamig din ang lumabas sa sulok ng bibig ni Mo Tianxing. Ikanaway niya ang kanyang manggas at isang maringal na aura na hindi nagpatalo sa Old Ying Shan na parang tubig baha. Dalawang napakalaking aura ang kumalat at nagbanggaan sa loob ng maliit na distansya. Ang spatial ripple na kanilang nilikha ay yumanig sa kanya hanggang sa ito ay nagsimulang manginig. Maraming mga crack lines na kasing kapal ng braso ng isa ang dahan-daang umakyat sa mga taluktok ng bundok. Ang dalawang magkasalungat na aura ay lumikha ng isang tense na kapaligiran ng mga espada na iginuhit sa loob ng ilang radius. Nang malapit nang sumabog ang isang nakakapukaw ng kaluluwang labanan, isang malinaw na halakhak ang biglang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Hahaha. Hindi inaasahan na nandito talaga ang totoong palabas. Muntik ko ng mamis. Battle Through the Heavens. Kabanata 859. Ikaw talaga. Ang biglaang pagtawa ay agad na naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ng lahat. Agad na napalingon ang kanilang mga tingin sa direksyon kung saan nagmula ang tawanan. Nakita nila ang tatlong figure ng tao na biglang lumitaw sa isang mataas na puno sa labas. Ang nasa harapan, na nakasuot ng itim na roba, ay si Xiaoyan. Bahagyang nagulat ang matandang Ying Shan at Mo Tianxing nang makita ng kanilang mga mata ang grupo ni Xiaoyan. Ang kanilang mga ekspresyon ay agad na nagsiwalat ng isang malaking pagbabago. Ilang sandali pa, sa wakas ay tumawa si Mo Tianxing at nagsabi. Si Mr. Yan Xiao talaga. Hindi inaasahan na kahit ikaw ay nakakita sa panlilinlang ng Old Demon Ying. Malabo na ngumiti si Xiaoyan. Nagkaroon ng mas malalim na kahulugan ang kanyang titig nang tumingin ito kay Mo Tianxing. Tumawa siya at sinabing, hindi inaasahan na narito rin ang sect leader mo. Talagang ikinagulat ko ito. Medyo naging hindi natural ang ekspresyon ni Mo Tianxing nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoyan na tila may ipinapahiwatig. Sila ang mga taong nagsagawa ng auction. Gayunpaman, tahimik nilang sinalakay ang mga customer na bumili ng item. Kung ang balitang ito ay kumalat, hindi ito maituturing na isang magandang bagay para sa Black Emperor sect. Kahit na ang pinakamahalagang bagay sa loob ng Black Corner region ay ang lakas ng isang tao at isang sapat na malaking kamao, kailangan pa rin ng kaunting integridad. Kung hindi, sino ang maglalakas loob na lumahok sa anumang auction na napagpasyahan ng Black Emperor sect na gaganapin sa hinaharap? Ang mga tao ay mag-aalala na ang bagay na kanilang nabid para sa mataas na presyo ay mauuwi sa pag-agaw ng ibang tao pagkatapos nilang bayaran ito. Bilang resulta, hindi lamang sila mabibigo na makuha ang kanilang mga bid, ngunit maaari pa silang mawalan ng buhay. Kaya naman, ang kasalukuyang anyo ni Xiaoyan ay nagdulot ng malamig na hangarin sa pagpatay na lumitaw sa puso ni Mo Tianxing. Kung hindi dahil sa takot ni Mo Tianxing sa Little Fairy Doctor sa tabi ni Xiaoyan, malamang na matagal na siyang naglunsad ng pag-atake. Hihihi.
Itong sect leader mo ay ayaw makipaghiwalay sa Bodhisattva body transformation saliva. Kaya, tahimik siyang gumawa nito. Pagkatapos noon, binalak niyang bawiin ito ng tahimik. Napakagandang taktika. Nilaibat ng tingin ng matandang Yingshan ang grupo ni Xiaoyan. Huminto ito sa nakaputing damit na Little Fairy Doctor. Saka siya tumawa ng kakaiba. Old Demon Ying, ang pagtatangkang manig sa isang argumento ngayon ay hindi makikinabang sa iyo. Isang kakapalan ang bumungad sa mukha ni Mo Tianxing habang dahan-dahan siyang nagsasalita. Talagang mayabang ang tono ng sect leader mo. Maaari kang pumunta at subukan ito. Kahit na ang kasalukuyang kalagayan ng matandang ito ay hindi makakapantay sa iyo, kailangan mong pagbayaran ang kabayaran ng malubhang pinsala kung gusto mo akong talunin. Sa oras na iyon, malamig na tumawa ang Old Yingshan habang ang kanyang tingin ay dumaan sa grupo ni Xiaoyan. Ang kahulugan sa kanyang mga salita ay naunawaan kahit na hindi sinasabi. Dahan-daang kinuyam ni Mo Tianxing ang kanyang kamao sa ilalim ng kanyang manggas. Medyo naging malungkot din ang ekspresyon niya. Ang kasalukuyang sitwasyon ay talagang hindi madaling lutasin. Mabuti kung walang nakatuklas sa lugar na ito. Maari niyang gawin ang lahat at ipagsapalaran na masugatan ng husto para patayin si Old Yingshan. Gayunpaman, dumating na ang grupo ni Xiaoyan, na binubuo ng tatlong malakas na individual. Malinaw niyang naiintindihan sa kanyang puso na ang grupo ni Xiaoyan ay dumating dahil sa Bodhisattva body transformation saliva. Kung siya ay malubhang nasugatan sa labanan sa Old Yingshan, si Xiaoyan ay magkakaroon ng isang kalamangan mula sa sitwasyon. Si Mo Tianxing ay natural na hindi gagawa ng isang bagay upang makatulong sa iba. Ang malamig na ngiti sa sulok ng bibig ni matandang Yingshan ay lalong tumindi matapos makita ang mataimtim na tingin na dumaan sa mukha ni Mo Tianxing at sa kanyang pag-aalinlangan. Ang hitsura ng grupo ni Xiaoyan ay agad na naging napakagulo ng sitwasyong ito. Sa sandaling ito, malamang na walang maglalakas loob na gumawa ng anuman. Walang alinlang ang nakinabang siya ng husto sa gayong sitwasyon. Hanggat nabigyan siya ng sapat na oras, magagawa niyang makuha ang espiritual na avatar na iyon. Sa oras na iyon, muli siyang makaka-recover sa kanyang peak condition. Sa pamamagitan ng pag-asa sa taktikang ito ay hindi magiging mahirap na tumakas. Ang kapaligiran sa loob ng call ay tumigas sa ganitong paraan. Maging ang grupo ni Xiaoyan ay hindi nang ahas na umatake ng walang ingat. Pagkatapos ng lahat, sina Mo Tianxing at Old Yingshan ay parehong hindi ordinaryong tao. Medyo mahirap para sa kanilang tatlo na harapin ang dalawang piling Daozang. Hahaha. Mr. Yan Xiao, may ideya ang ninuno na ito. Biglang ngumiti si Mo Tianxing at kinausap si Xiaoyan sa gitna ng matigas na kapaligiran na ito. Sect leader mo, mangyaring magsalita. May magiliw ding ngiti sa mukha ni Xiaoyan. Gayunpaman, ang kanyang puso ay medyo natatakot at maingat sa matandang ito na parang isang nakangiting tigre. Ipagpalagay ko na si Mr. Yan Xiao ay nagpunta dito na pinupuntirya ang Bodhisattva body transformation saliva, hindi ba? Nagtanong si Mo Tianxing nang hindi kinakailangang tanong. Agad siyang ngumiti at sinabing, bakit hindi natin gawin ito? Magkapit-bisig tayong dalawa para harapin si Old Yingshan. Kung makuha natin ang Bodhisattva body transformation saliva mula sa kanyang mga kamay, hindi ito tatanggapin ng aking Black Emperor sect. Gayunpaman, dapat tayong bigyan ni Mr. Yan Xiao ng kaunting kabayaran. Ano ang masasabi mo? Kabayaran. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Napangiti siya at nagtanong. Zhang Breaking Pill. Hahaha. Napakadaling makipag-usap sa isang matalinong tao. Ngumiti si Mo Tianxing at nagtanong. Ano ang iniisip ni Mr. Yan Xiao? Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Nakipagpalitan siya ng tingin sa Little Fairy Doctor sa gilid, na tila medyo interesado siya. Huwag kang magtiwala sa matandang ito. Sinira mo ang kanyang plano at tiyak na hindi kanya bibitawan ng madali. Bukod dito, sa kanyang kasakiman, sa tingin mo ba ay handa siyang ibigay sa iyo ang Bodhisattva body transformation saliva? Malamig na tumawa ang Old Yingshan habang si Xiaoyan ay malalim ang iniisip. Ang ingay mo. Biglang lumubog ang mukha ni Mo Tianxing.
Ikinumpas niya ang kanyang manggas at isang 10 talampakan na malaki ang kulay gintong Daochi na pumutok ng paputok. Kaagad, ito ay parang isang gintong sawa na sumisitsit sa hangin patungo sa Old Yingshan. Ang Old Yingshan ay nagpakawala rin ng malamig na buntong hininga nang makita niyang umatake si Mo Tianxing. Ang nanginginig niyang kamay ay inilahad bago biglang kumuyam. Ang espasyo sa kanyang harapan ay naging distorted at ang kulay gintong Daochi na iyon ay tumama ng husto sa distorted na parang substance na espasyo. Ito ay sumabog sa isang tunog na nanginginig sa lupa, at pareho silang nalipol. Gayunpaman, sa parehong oras na sila ay nilipol, ang natitirang enerhiya ripple ay naging sanhi ng maliit na call na ito upang marahas na manginig ng ilang beses. Isang pares ng malalaking bato ang gamulong pababa mula sa tuktok ng bundok habang may dalang malakas na kalabog. Mr. Yan Xiao, mangyaring maging panatag. Ginagarantiyahan ka ng matandang ito na hanggat kaya mong ibigay ang Zong Breaking Pill sa Black Emperor sect ko, siguradong hindi namin gagawan ang Bodhisattva Body Transformation Saliva na iyon. Muling ibinaling ni Mo Tianxing ang kanyang tingin kay Xiaoyan pagkatapos niyang umatake sa galit. Sobrang sincere ng boses niya habang nagsasalita. Mukhang malalim ang iniisip ni Xiaoyan sa mungkahi ni Mo Tianxing sa ibabaw. Gayunpaman, ang kanyang puso ay napuno ng malamig na pagtawa. Sa paraan ng pagtingin niya dito, itong matandang Yingshan at Mo Tianxing ay pawang tusong matandang fox. Wala sa kanila ang mapagkakatiwalaan. Ang mga pangako at garantiya ay bahagyang naiiba sa pag-utot sa kanila. Wala silang anumang nagbubuklod na epekto. Kahit na si Mo Tianxing ay walang anumang pagiging mapagkakatiwalaan, ang kanyang mungkahi ay hindi isa na hindi magagawa. Ang Old Yingshan ay katulad din na hindi isang ordinaryong tao. Ang lahat ay magiging mas madali at mas simple kung tatapusin nila siya ngayon. Kung sino ang magiging pag-aari ng Bodhisattva Body Transformation Saliva ay isang bagay na dapat pagdesisyonan mamaya. Gayunpaman, nang si Xiaoyan ay nagpaplanong sumang-ayon ay isang mahinang boses ang biglang umalangaw mula sa kung saan. Sect leader mo, kung gusto mo talagang humanap ng makakasama, bakit kailangan mo pa silang hanapin? Hindi ba ang Demon Flame Valley ko ang mas magandang pagpipilian? Nagbago ang ekspresyon ng lahat ng naruroon nang marinig nila ang boses na ito. Ang kanilang mga tingin ay agad na gumalaw sa isang biglaang paraan at nakita ang higit sa 10 sinag ng liwanag na damaloy mula sa hilagang kalangitan. Sa loob ng ilang mga blink, sila ay lumitaw sa kalangitan sa itaas ng call. Ang taong namumuno sa kanila ay nakakagulat na ang misteryosong taong nakasuot ng kulay abo. Sa likod niya, si First Elder Fang Yan at ang mga elder mula sa Demon Flame Valley ay nakatingin sa lugar na may malamig na ngiti sa kanilang mga mata. Ang mga tao mula sa Demon Flame Valley. Magkadikit ang mga kilay ni Xiaoyan habang sinusulyapan niya ang grupong ito ng mga tao. Bamulong siya. Ang mga taong ito. Paano nila nadiskubre ang lugar na ito? Medyo magiging mahirap ang mga bagay ngayon. Medyo naging pangit din ang ekspresyon ng Old Yingshan dahil sa hitsura ng Demon Flame Valley. Sa sandaling ito, ang sitwasyon ay lumalala para sa kanya sa hitsura ng isang mas maraming bilang ng mga eksperto. Ang pagkakaroon ng Bodhisattva Body Transformation Saliva, siya ang target ng lahat. Bagamat maaaring isa siyang elite na Daozang, mayroong hindi bababa sa 3 tao na naruroon na kaklase niya. Buti pa kung one-on-one. Gayunpaman, kung ito ay naging isa laban sa 3, hindi niya malalaman kung paano siya namatay. Hahaha. Hindi inaasahan na kahit ang Demon Flame Valley ay nakalampas sa mga panlilinlang ng Old Demon Ying. Ang ekspresyon ni Mo Tianxing ay lumubog sa simula, ngunit mabilis siyang ngumiti at nagsalita. Dahan-dahang huminto ang kanyang tingin sa taong may kulay abo na damit na namumuno sa grupo ng Demon Flame Valley. Ngumiti siya at sinabing, "Maaari ko bang malaman kung sino ang ekspertong ito? Base sa alam ng matandang ako, ang pinuno ng lambak ng Demon Flame Valley ay tila nasa isang malalim na pag-urong. Hindi ko akalain na ikaw siya, tama ba? Si Mister ay isang VIP ng aming Demon Flame Valley. Ang sect leader mo ay hindi dumating at bumisita sa aming Demon Flame Valley sa loob ng mahabang panahon. Natural na hindi mo ito nalalaman." Tumawa si Fang Yan.
Ang kanyang medyo makakapal na tingin ay bumaling kay Xiaoyan. Ngumiti siya at sinabing, "Itong Mr. Yan Xiao, nako, hindi tama. Mukhang dapat kitang tawagin bilang Chief Xiao, di ba?" Sa sandaling ito, hindi na nakasuot ng dawpang si Xiaoyan. Sa makatuwid, ang kanyang hitsura ay nahayag din. Dahil dito nalaman ni First Elder Fang Yan ang kanyang pagkakakilanlan sa isang sulyap. Kung tutusin, napakaraming tao sa matataas na echelon ng Demon Flame Valley ang nagtataglay ng drawing ni Xiaoyan. Chief Xiao. Si Mo Tianxing at ang mga tao mula sa Black Emperor sect ay natigilan nang marinig nila ito. Hahaha. Huwag mong sabihin sa akin na hindi alam ng sect leader mo na itong si Mr. Yan Xiao ang talagang pinuno ng Xiao Gate na iyon, Xiaoyan. Noon, siya ay isang walang kapares sa ilalim ng limelight sa loob ng Black Corner region sa ilang sandali. Maging ang Gold at Silver Elders ay natalo niya. Tumawa si Fang Yan. Medyo naging interesado ang ekspresyon ni Mo Tianxing at ng iba pa matapos nilang marinig na nagsalita si Fang Yan. Binigyan din nila ng malaking pansin ang bagong paksayon na ito mula sa Black Corner region. Bukod dito, interesado rin sila sa misteryosong pinunong ito na nagtatag nito. Hindi inaasahan na ang misteryosong pinunong ito ay talagang napakabatang Yan Xiao na nasa harapan nila. Hindi pinansin ni Xiaoyan ang kanilang hindi pangkaraniwang mga tingin. Ang kanyang mga mata ay nanatiling mahigpit na nakalok sa taong iyon na may kulay abong damit mula nang lumitaw ang huli. Ngayong naging ganito na sila kalapit, ang pamilyar at madilim na pakiramdam na ibinigay sa kanya ng kabilang partido ay napakasiksik. Ha? Bakit? Nakakaramdam ba ng sobrang pamilyar na pakiramdam si Chief Xiao? Isang malakas na tawa na puno ng hangarin na pagpatay ang ipinadala mula sa ilalim ng kulay abong roba sa harap ng mga mata ni Xiaoyan. Biglang tumalon ang puso ni Xiaoyan nang marinig niya ang medyo pamilyar na tawa na ito. Isang pag-iisip ang kumislap sa kanyang puso sa paraang parang kidlat. Ang mga kamay ng taong nakasuot ng kulay abo ay marahang hinawakan ang kulay abong damit. Dahan-dahan niyang hinayla iyon matapos tumunog ang tawa. Isang mukha na puno ng mabangis na tingin ang biglang lumitaw nang maghiwalay ang kulay abong damit. Ang maitim na mga mata ni Xiaoyan ay biglang nanliit nang maghiwalay ang kulay abong damit. Ikaw talaga. Battle Through the Heavens. Kabanata 860. Muling pagpupulong ng mga kapwa-disipulo. Ang mukha na lumitaw sa harap ni Xiaoyan ay hindi pamilyar. Noon, siya ang personal na tumapos sa buhay ng taong iyon. Ang taong ito ang unang disipulo ni Yao Lao, ang nakatatanda ni Xiaoyan, at ang Pil Emperor sa Black Corner region noon, si Han Fang. Ang kasalukuyang Han Fang ay malinaw na lumitaw na medyo mas matanda kumpara noon. Ang kanyang mga mata, na nanlilisik kay Xiaoyan, ay napuno ng makapal na kabangisan. Kung hindi dahil kay Xiaoyan noon, maaari pa sana niyang ipagpatuloy ang paghahari nitong Black Corner region. Sa huli, ang lahat ay ganap na gumuho dahil kay Xiaoyan. Hindi lamang nawala ang kanyang hinahanap na posisyon, ngunit nauwi din siya sa isang kahabag-habag na kapalaran ng paghihiwalay ng kanyang espiritu sa kanyang pisikal na katawan. Kung hindi niya na-control ang isang heavenly flame tulad ng Sea Heart Flame o matalinong nakahanap ng pagkakataon na iregalo ito sa isang Zunzi sa Hall of Souls, malamang na matagal na siyang kinuha ng Hall of Souls para maging pino. Paano siya mabubuhay hanggang ngayon? Gayunpaman, maswerte na ang Zunje na iyon mula sa Hall of Souls ay partikular na nagpadala ng isang tao upang hanapin ang katawan ng isang elite na Dao Zhang para kay Han Feng dahil sa kanyang inisyatiba na ihatid ang heavenly flame. Pagkatapos nito, sinaktan niya ang taong iyon hanggang sa kumalat ang kanyang espiritu at pinahintulutan si Han Feng na lunukan at masipsip ang katawan, na nagpapahintulot sa huli na makuha ito. Noon lamang nabawi ni Han Feng ang kanyang kasalukuyang lakas. Gayunpaman, ito ay isang paraan lamang upang maantala ang oras. Ang katawan na ito ay higit na makapagbibigay daan sa kanya na mabuhay ng higit sa isang dekada. Pagkatapos nito, automatikong mabibiyak ang pisikal na katawan. Ang kanyang espiritu ay maaari lamang mawala kasama ng nabubulok na pisikal na katawan na ito. Hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong makatakas ng buhay. Siyempre, anuman ang mangyayari, iyon ay isang bagay na mangyayari pagkalipas ng isang dekada.
Ang mabuhay ng ganoon katagal ay itinuturing na isang malaking biyaya para kay Han Fang, na malapit ng maging pagkain. Sa mga natitirang araw niya, ang kanyang kalupitan at layunin ng pagpatay kay Xiaoyan, ang taong gumawa sa kanya sa ganitong paraan, ay unti-unting tumaas sa isang nakakatakot na antas. Kaya naman, sumugod siya sa Black Corner region pagkatapos na lumitaw. Kung hindi siya nahanjin ng Bodhisattva body transformation sa live sa kanyang paglalakbay, malamang na diretso niyang sinalakay ang Xiao Gate at pinatay ang lahat ng nasa loob nito para ilabas ang puot sa kanyang puso. Sabi nga, mas magagalit ang mga kalaban kapag nagkita sila. Gayunpaman, sina Han Fang at Xiaoyan ay nagkabanggaan. Sa sandaling ito, ang layunin ng pagpatay sa loob ng puso ng una ay malapit nang sumabog sa pisikal. Ang kanyang mabangis at mabangis na mga mata ay mariing nakatitig kay Xiaoyan. Si Xiaoyan ay hindi nagpakita ng anumang emosyon na nagmumungkahi na nakalimutan niya ang kanyang sarili sa harap ng masasamang mata mula kay Han Fang. Matapos ang unang sorpresa sa loob ng nakaraan ng kanyang puso, nagsimula siyang unti-unting kumalma. Ang kanyang mga tingin ay bahagyang dumapo kay Han Fang habang siya ay malamig na tumawa. Hindi inaasahan na ikaw, isang taksil, ay talagang buhay pa. Napaka hindi inaasahan. Ito ang lahat salamat sa iyo aking mabuting junior. Masama ang tingin ni Han Fang habang siya ay malakas na tumawa. Malamang na mahihirapan akong makamit ang lakas na ito kung hindi dahil sa iyo. Sa pagkakataong ito, kukunin ko ang iyong kaluluwa at hahayaan kang matikman ang tinatawag na kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Ang mga mata ni Xiaoyan ay walang pakialam. Siya ay ganap na hindi natinag sa banta ni Han Fang. Bagamat hindi niya alam ang dahilan kung bakit tumaas ng husto ang lakas ni Han Fang, ang kasalukuyang Xiaoyan ay hindi na rin ang binata na kailangang umasa sa malaking pagtaas ng kanyang lakas upang maabot ang rurok ng klase ng Dawang. Ang kasalukuyang Xiaoyan ay isa ng tunay na 4-star Dawang. Sa loob ng ilang taon na ito, nakilala at nakipagpalitan pa siya ng suntok sa napakaraming elite na Daozang. Higit pa rito, hindi parang walang elite na Daozang ang nahulog sa kanyang mga kamay. Kaya naman, hindi masyadong nag-aalala si Xiaoyan tungkol kay Han Fang, na ang lakas ay tumaas sa klase ng Daozang. Kung talagang sasabak sila sa isang labanan, hindi tiyak kung sino ang mamamatay. Wala na ang aura ng matandang iyon sa loob ng katawan mo. Tama, nakalimutan ko na. Nahulog talaga ang matandang iyon sa kamay ng Hall of Souls. Bakit? Hindi ba siya nagkaroon ng mataas na pagpapahalaga sa iyo? Hindi ba niya naisip na kaya mo siyang protektahan? Haha, ngayong tingnan ko ito, ang paningin ng matandang iyon na hindi mamamatay noon. Palihim na tumawa si Han Fang nang makita niyang walang ekspresyon si Xiaoyan. Bang! Isang jade green na apoy ang biglang umusbong mula sa katawan ni Xiaoyan. Ang nakakatakot na mataas na temperatura nito ay agad na kumalat sa kalangitan. Nagsimulang magbuga ng kumukulong puting usok ang kagubatan sa ibaba dahil sa mataas na temperatura. Ilang sandali pa, sa wakas ay naging isang mabangis na apoy na nagsimulang kumalat. Binalot ng jade green na apoy si Xiaoyan sa loob nito. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Xiaoyan ay hindi pangkaraniwang mabangis. Ang kanyang maitim na mga mata ay puno ng jade green na apoy. Ang mga ito ay lumitaw na lubhang nakakatakot, tulad ng dalawang kumpol ng matahimik berdeng apoy ng multo. Isang malupit na layunin ng pagpatay ang bomb alot sa mabangis na mukha ni Xiaoyan na parang isang mabangis na sinaunang hayop. Ang ganitong layunin ng pagpatay ay hindi pa naruroon dati. Ang mga salitang ito ni Han Fang ay talagang nahak sa pinakamahinang punto ni Xiaoyan. Si Yao Lao ay pilit na dinakip ng Hall of Souls sa kanyang harapan, ngunit napapanood lamang niya ang nangyari. Hindi niya nagawang iligtas siya. Ang ganitong pakiramdam ng walang magawa ay parang makamandag na ahas na paulit-ulit na kumagat sa puso ni Xiaoyan. Si Yao Lao ay gumugol ng napakalaking pagsisikap sa kanya. Ang maraming taon ng pagsasanay ay nagbigay daan sa kanya na lumayo mula sa pagiging isang walang kwentang tao hanggang sa antas na ito. Ang damdamin ni Xiaoyan para kay Yao Lao ay karaniwang maihahambing sa nararamdaman niya para sa kanyang ama. Gayunpaman, sa kabila ng matinding pagsisikap na ginawa ni Yao Lao dahil sa kanya, ang resulta nito ay hindi pa rin nakatakas ang huli na mabihag ng Hall of Souls.
Ang ganitong uri ng pagtatapos ay parang isang matalim na kutsilyo na marahas na pumutol sa puso ni Xiaoyan, na naging sanhi ng patuloy na pagsisisi ni Xiaoyan. Kung sapat lang ang kanyang lakas, hindi sana nahuli si Yao Lao, at madali niyang mailigtas ang kanyang ama. Hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Sa sandaling ito, muling naunawaan ni Xiaoyan ang kahalagahan ng lakas matapos hilahin ni Han Feng ang dumudugong sugat sa kanyang puso. Isang nakatutuwang panatisismo sa paghahangad ng lakas ang umusbong sa kanyang puso. Sa lakas, magagawa niyang iligtas ang kanyang ama at si Yao Lao mula sa mga kamay ng Hall of Souls. Sa lakas, magagawa niyang hanapin si Zon huwag pansinin ang nakakatakot na background sa likod nito at hilingin sa kanya na manatili sa tabi niya magpakailanman. Ang lakas ni Xiaoyan ay iba sa isang ordinaryong tao. Ang kanyang lakas ay nagmula sa Heavenly Flames. Kung gusto niyang maging malakas hanggang sa puntong hindi na niya kailangan pang matakot sa Hall of Souls, kailangan niyang lunukan ang Heavenly Flames. Heavenly Flames. Pagkatapos ng usaping ito, magtutuon ako ng pansin sa paghahanap sa Heavenly Flames. Mamamatay ang sino mang humahadlang sa akin. Isang mahinang dagandong ang tumunog sa puso ni Xiaoyan. Bigla niyang itinaas ang kanyang ulo at ipinukol ang kanyang mabangis na tingin kay Han Feng. Ang kanyang boses ay puno ng isang mahigpit na hangarin sa pagpatay na naging sanhi ng pagbukas ng mga butas ng isa. Bastos na Han Feng. Kung hindi kita personal na papatayin, itong bastos na nagtaksil sa kanyang guro, ako, si Xiaoyan, ay susumpa na hindi ako magpapatuloy sa pagiging tao. Ang siksik na boses ay tila ibinuga mula sa kailaliman ng impyerno. Nagdala ito ng pagkahumaling na mahirap burahin habang nananatili sa kalangitan. Nagdulot ito ng bahagyang pagbabago sa mga ekspresyon ng mga mula sa Demon Flame Valley at Han Feng. Ang Little Fairy Doctor at si Ziyan sa gilid ni Xiaoyan ay medyo nagulat habang nakatingin sila kay Xiaoyan. Simula nang makilala nila siya, hindi pa nila nakitang naging ganito karahas ang emosyon ni Xiaoyan. Maliwanag, ang mga salita ni Han Feng kanina ay nakaantig sa peklat sa puso ni Xiaoyan. Talagang matapang si Junior pero titingnan lang natin kung may qualification ka para patayin ako. Sa wakas ay umiling si Han Feng at malamig na tumawa makalipas ang ilang sandali. Maaaring wala siya, ngunit mayroon ako. Isang malamig na boses ang dahan-dahang tumunog habang ang Little Fairy Doctor ay marahang humakbang pasulong. Ang kanyang kulay abolilang mga mata ay walang emosyon na nakatitig kay Han Feng habang ang kanyang medyo mapatla, maselang kamay ay nakaunat. Mayroong hindi pangkaraniwang kulay abong enerhiya na tahimik na namamalagi dito. Agad na kumunat ang noo ni Han Feng nang marinig niyang nagsalita ang Little Fairy Doctor. Kitang-kita niya ang lakas ng huli. Kahit na ang kasalukuyang siya ay magkakaroon ng medyo mahirap na oras sa pakikitungo sa kanya. Agad-agad, dama ko ang kanyang mga mata kay Xiaoyan habang siya ay malamig na tumawa. Junior, kahit na ang senior na ito ay kailangang igalang ka dahil sa pakikipag-ugnayan mo sa mga babae. Gayunpaman, kailan ka makakaasa sa sarili mong lakas? Ang ginawa mong ito ay talagang ikinahihiya ang reputasyon ng matandang iyon. Mabangis ang mga mata ni Xiaoyan habang nakatitig kay Han Feng. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang sumilay ang ngiti sa kanyang mabangis na mukha habang mahinang sinabi. Senior, mangyaring huwag gumamit ng ganoong taktika. Bagamat sa kasalukuyan ay hindi ka tao o multo, ikaw ay minsang naging Pil Emperor ng Black Corner Region. Kaya, mangyaring huwag mong ipahiya ang iyong sarili. Ang mga masasakit na salita ni Xiaoyan ay naging sanhi ng marahas na pagkibot ng mukha ni Han Feng. Huminga siya ng hangin at pinigilan ang galit sa kanyang puso bago tumawa ng galit. Sa kabila ng hindi pagkikita ng ilang taon, ang iyong dila ay nanatiling kasing talas ng dati. Gayunpaman, iniisip ko kung ang iyong lakas ay umunlad din sa ganoong lawak. Ito ay isang bagay na malalaman ni Senior pagkatapos mong subukan. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan. Ang bangis sa kanyang mukha ay unti-unting naging kalmado sa mga sandaling ito. Gayunpaman, ang layunin ng pagpatay sa loob ng kanyang maitim na mga mata ay tumaas sa halip na bumaba. Ang kasalukuyang Xiaoyan ay maaaring ituring na isang taong may maraming karanasan. Natural na batid niya na ang galit sa ganitong uri ng sitwasyon ay hindi makikinabang sa kanya kahit kaunti.
Bahagyang nagulat si Mo Tianxing habang tinitignan niya ang nakaguhit na dagger na kapaligiran sa pagitan ni Han Feng at Xiaoyan. Labanan, laban lang. Mas mainam kung pareho kayong magkasakitan ng husto. Ang pinakamagandang kaso ay ang mamatay ang lahat. Sa ganoong paraan, hindi lang niya makukuha ang Zhang Breaking Pill na iyon, ngunit matagumpay din niyang makukuha ang kakaibang espiritual na paraan ng paglunok ng Demon Flame Valley. Ang mga mata ni Old Yingshan sa loob ng call ay nagsiwalat din ng isang nakasisiglang ekspresyon. Ang ganitong sitwasyon ay natural na ang pinakamahusay para sa kanya. Sa tingin mo ba ay kaya mong harapin kaming tatlo? Malamig na tumawa si Han Feng. Si Fang Yan sa kanyang panig ay isa ng eksperto na may kalahating paa sa klase ng Daozang. Sa pakikipagtulungan ng iba pang mga elder ng Demon Flame Valley, makakalaban pa nila ang isang elite na Daozang. Sa balak na sumangayon kay Han Feng, si Fang Yan at ang mga elder mula sa Demon Flame Valley sa likod ng lahat ay nagsimulang malamig na tumawa ng sabay-sabay. Ang makapangyarihang Dao Qi ay lumundag sa langit. Ang kanilang mga aura ay medyo nakakatakot kapag sila ay nagsanib. Kung hindi sapat ang mga ito, bakit hindi mo isama ang matandang ito? Habang ang mga elder mula sa Demon Flame Valley ay kumikilos na mayabang, isang matandang tawa ang gamulong sa kalangitan na parang kulog. Kaagad, isang figure ng tao ang sumugod at lumitaw sa kalangitan ng lugar na ito sa loob ng ilang oras ng paghinga. Isang parang torrent na marilag na aura ang lumabas at pinigilan ang aura ng mga elder mula sa Demon Flame Valley. Agad na lumubog ang ekspresyon ni Han Feng nang makita niya ang matandang figure ng tao na lumitaw sa kalangitan.